Yan, lumilipad na po. Ang tining. Nice one! Okay, silipad na tayo! Nagkama na! Yo, what's up sa inyo mga kalipad? Isa na namang malupit na kite adventure ang inyong masasaksihan. Ano, words? So, ngayong araw, halina't samahan na naman ninyo ako sa panibagong araw, panibagong malupit na kite adventure na naman ito. Paano nga ba ang tamang pagkakayas at pagbubuo at tamang pagbabalanse para sa ating box kite? Ano-ano na nga ba ang mga naging kaganapan at mga preparasyon na ginawa bago natin isinalang ang ating box kite sa magaganap na Anilag Kite Fest 2025 sa Laguna? So ganito nangyari bago natin binuo ang ating box kite dahil bigla ang nag-message ang ating kalipad na si Sir Mike Umali na taga Pangil Laguna dahil kailangan niya raw ng tulong namin dahil meron siyang ina-assemble na box kite design na hugis heart, kaya magiging medyo challenging ang pagbubuo nitong box kite dahil 5 days before na lang bago ang laban. Kaya kailangan natin i-rush ang ating pag-assemble at pagbubuo sa ating box kite para matapos natin agad at ma-fly test na natin. At kaya kagad na natin pinabiyak ang mga kawayan para mas mabilis natin makayas isa-isa dahil marami-rami pa tayong kakayasin kasi medyo mabusisi ang paggagawa nitong box kite. At itong ginuguhitan nating kawayan, ang sukat pala nito ay 15 inches. Pa-inches natin siya kinuha. Tapos ang magiging lapad ng ating per box ay magiging 7 inch ang kanyang lapad. Kaya, yan, okay na muna yan mga yan. Sinimulan na nga namin kayasin ng ating kalipad na si Mike ang mga kawayan. Buti na lang talaga meron tayong katulong sa paggagawa. Napakabilis magkayas ng ating kalipad. Dahil nga rash ang pag-assemble natin sa ating box kite, ginamit na natin ang ating mga sariwang kawayan dahil no choice tayo. Ito lang ang available. Pero ang mas okay na gamitin na kawayan ay ang magulang na. Dahil meron pang tsansa na mas tumagal ang ating box kite at hindi agad mabulok ang mga kawayan. At ito naman ang ating next na gagawin pagkatapos natin magbiyak ng mga kawayan. Sinukatan na nga natin ang ating mga stick at nilagay natin ng mga tanda para mas mabilis ito pumantay, hindi paling-paling pag ating inassemble na ang ating box kite. At ito rin ang mabilis na paraan para matrace natin agad kung nasan nga ba ang pinakagitna ng stick. Once na mahanap na natin ang pinakagitna ng ating kinayas na stick, kailangan ibalanse natin ang ating mga kinayas na kawayan. Kailangan titimbangin ng daliri. Pag hindi nakatimbang, pakita mo pag hindi pa nakatimbang. Yan, hindi pa kayas yun. Pag hindi pa timbang. Pag hindi pa timbang ay babawasan natin. Sige, pakita babagsak, pakita mo babagsak. Hindi pa timbang yan eh. Mali, yan, hindi pa timbang. Yung basa mo unti mabigat, unti-unti lang. Pakita mo. Pakita natin na hindi timbang ha. Patimbangin mo nga besi. Dahan-dahan lang ba masobra ha. Try. Sakto? Guys, ito guys. Sakto na. At chinecheck na nga natin yung mga ibang stick para maisukat na nga natin ito at maibalanse sa tama. Ito medyo challenging sa pag-assemble ng mga box kite. Dapat laging balance. At nilagay na nga natin ng mga numero ang ating ginuhitan sa ating stick. Numero kada guhit para hindi tayo malito pa nagtatali na. Try ko ng experience sa Dipax eh. Dito yung ano eh. Dito yung mekaniko ng pakiguhit eh. Kaya kung naisipan mo magbuo ng mga 3D kites or box kite, kailangan mahabang iyong pasensya dahil panigurado marami kang kakayasin at marami kang tatalian kaya matagal ito matapos. Pero kung passion mo talaga ang paggagawa at hilig mo, panigurado saglit lang sa'yo ito. At tapos na rin natin lihain ang mga stick para kuminis at para mas malinis tignan. Tinatalian na rin natin kung saan natin nilagay ang palatandaan sa bandang gitna at ganyan magiging itsura niya lahat ng kinayas nating stick na ganyang kahaba. Pagdidikin na lang natin at pag nakompleto na nga natin ang ating mga tinaling kawayan na pa letter X, bibiyakin naman natin ang bandang dulo nito tapos pagdidikitin natin para makita natin yung hugis at ang size niya. Ito nga pala yung itsura niya. Ito na nga pala yung ating nagagawa ngayong araw. Day 1 pa lang ito pero napakarami natin agad na kayas. Pero wala pa tayo sa kalahati. Marami-rami pa tayong kakayasin. Marami natin na kayas guys oh.
nagkasundo na nga kami ng ating nakalipad na si Mike na assemble na nga natin ang ating binubuo na box kite. Para kahit papaano mabos-bosan na rin ang ating gawain dahil bukas ay wala siya, kaya panigurado ako lang mag-isa magbubuo nito. Nilagay na nga natin ang pinaka-brace ng ating box kite, ito ang kanyang pinaka-poste para mas tumibay ito. At nilalagyan na rin natin ng tali o palatandaan ng ating box kite para pare-pares ang sukat nito pag tinatali na natin. Ito na nga pala ibang parts ng ating box kite or pyesa na isasalpak natin sa kanya. So ito naka-ready na rin para maikabit na. At ito na nga pala yung day 2 ng pag-assemble natin sa ating box kite. Kailangan mas bilisin natin at matapos natin ngayong araw para pagdating bukas ng kasamahan natin, magbabalot na lang tayo. At lighter nga pala ang ginamit natin na pamputol sa mga sinulid. Dahil ang purpose nito, pag sinunog natin pinagputulan ng sinulid, naglalak na lang ito ng kusa. Ano, okay na ba? Thank you po, idol. Mga idol, dito na kayo bumili. Okay, solid to, idol. Thank you. Yun na, babay na. Thank you, idol. Thank you, idol. Walang anuman. Ganda pa nga nito, Chong. Sa'yo na lang, Chong. Okay lang ba yan, Chong? Thank you. Kumaway ka muna bago kumalis. Sige mo na yan. Bye-bye. Pinisita nga tayo ng ating mga kalipad. Binigyan natin sila ng mga simpleng guryon para may mapalipad naman sila. At sa wakas, makalipas ang ilang oras, malapit na nga natin ma-assemble o mabuo itong ating binubuo na box kite. Mapapansin nga natin na medyo tabingi ang bandang gilid na ating box kite, pero pag nakompleto na mga tukod niyan, panigurado, mas papantay lalo iyan. Halos malapit na tayo matapos sa ating tinatalian dahil ilang parts na lang ang ating isasalpak dito para matapos na talaga. Excited na ako sa kalalabasan itong ginawa nating design na box kite. Makikita natin kung effective nga ba o lilipad ang naisip na design ni Sir Michael Umali dahil sinunod nga lang natin ang kanyang naisip na design. Sana magustuhan niyang kalalabasan ng itsura ng ating ina-assemble na box kite. Inuna na nga natin lagyan ng dama ang pinakagitna ng ating box kite dahil unahin nating balutin ito. So kailangan lahat yan lalagyan natin pinakadulo at pinakagitna para dagdag tibay ng ating box kite. Wag na wag nating kakalimutan lagyan ng mga dama ang ating box kite dahil nakakadagdag tibay ito para hindi agad masira. Ito nagsisilbing brace sa loob man o sa labas para meron naman laban ng ating box kite kahit sa hangin na malakas. Sa wakas, buo na ngayong frame na ina-assemble natin na box kite. Inuna ko na lagyan ng dama ang pinakagitna ng ating box kite para mabalutan na natin yung bandang gitna. Charol plastic nga pala yung ginamit natin na pabalat sa ating box kite. Binili ko ito sa bayan ng Binangonan, nagkakahalagang 25 pesos per pieces or per yards. At ganito nga pala yung technique na ginagamit ko. Dinidikit ko lang na rugby ang ating box kite, tapos yujupiin ko yan sa dulo side by side para mas matibay. Kailangan matapos na natin ngayong araw itong ginagawa nating 3D box kite. Buti darating ang ating kalipad na si Mike para matulungan niya tayo ngayon sa pagbabalot. Halos malapit na nga tayo matapos sa pagbabalot natin sa ating box kite. Nangangalahati na tayo. Sayo Bessie, sayo Bessie. Balagbag guys. So ganito yung pagkakaano ng mga dama natin. Meron tali sa gitna at i-egis-egis lang yan guys. Medyo mabusisi lang yan pero pag nabuo, Pag nabuo yan. magagawa natin mga hindi mahinang nilalang. Kailangan mabusisi oh. May import pa po. Import pa. Taga-Darangan. Bessie Works TV. Subscribe na. Pwede mabusisi yan. Pwede. Pag nabuo na, testing na natin. Chok, kasama ka, Chok. At ayan, ready na ang ating kalipad dahil excited na siya mapalipad itong ating box kite. Malapit na tayo matapos, onting balot na lang. May mekaniko tayo guys oh. Ino-overall ng ilalim. Plastering ko eh. Lilipad daw kaya guys. Bes, nililipad ba yan? Oo, nakamang kapat. Oh, tapos na halos. Almost done na. Besi magmayday ka, kasama ako. Kaya nga, ayan, nakiga ka, sige. Ano mga ano natin, kasamahan. Sige ang bala nagbuo niyan.
At si Bessie ay po si Bessie yung talagang Panalo. effort to. Bessie, silip. Sige ba, silip. Wait lang, hindi ko na mekaniko talaga. Yeah. Hello guys! Ito guys, para sukat na dalhin namin. Kasama si Kuya Kambal guys. Pati rugby, dalhin natin. Diyan, mabilis. Pumutang yun ni Bessie, lilipad ba yan? Lalipad sa tingin mo? Yan, ganyan ka, ganyan. Shishish! Ano, pagkapit ko sa akin, ilaganto ako. Tama lang ano. Ganto. Tayo mo, Bessie. Sheesh. Patay nga ang pagkaan eh. Yes, kompleto na yung balot na ating box kite. Pwede na natin siya i-fly test sa makamot. Ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin. Let's go! Si Bessie Works Channel. Tetesting na natin ang ating heart kite na ginawa. The moment of truth. Lilipad daw kaya. Or palpak. Ano sa tingin mo, Bessie? Hindi, pulido yan. Pulido. Paano papasok ka dito? Dalawa, lagyan mo na yung itaas, Bessie. Ito. So, bali maging parisukat niyan. Dito, isa. Dulo-dulo. Basahin mo na unahin natin. Tara, let's go! Hanggat may hangin. Good thing. Nandiyan, sa ilalim. Qualipax ba? Mas magaling pa rin si Kuya Chris. Ay, si Kuya Chris guys, oh. Oo, lang ito ngayon. Ngayon ka nagpalipad, ganyan lang. Oo, kaya bago siya, ako malaki. Sakto, sabay-sabay tayo ah. Parang nag-uusap ah. Focus na yung color. Ikaw, sino si shoutout mo? Dito na tayo naglagay ng parisukat sa ano, paliparan. Minadali lang natin para lang matry kung lilipad. Ay, Bessie, maiksi yata. Largahan mo pa. Sige, largahan mo. At ayan lang nga, kompleto na nga yung parisukat ng ating box kite. Pwede na natin siya i-fly test. Putulin lang natin yung mga sobrang tali para medyo malinis siya tignan at walang mga sumasabit sa ating parisukat. Ready na ang ating mga kalipad para paliparin na. Si Kuya Kambal nga pala yung maghahagis ng ating box kite. Woo! Thank you, Lord! Woo! 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 Gago. Oh. You know? Magkano ba sila kakain pabigat sa ulo? You know? At success na nga sana napalipad natin ang ating ginawang box kite, kaso meron nga siyang issue, masyado siya magalaw. So ang nangyari sa kanya kaya siya magalaw, meron siyang brace sa likod at kumokontract pag lumilipad siya. Ang brace niya sa likod ang nagiging dahilan kung bakit siya nagiging malikot, so tatanggalin natin ito. Babawi na lang tayo bukas dahil i-repair muna natin ang ating box kite para ma-test fly talaga natin ng mas maayos pa at sana mas lumakas ang hangin. Manonood na muna tayo sa mga ibang nagpapalipad dito sa paliparan. Parang ngayon yun nandun sa inyo ah. Kaya ambit pa yata nag-quest niya na. Waping! Hit, man! Lalabasan yung mga ano. Hindi tinaman ng hangin. Ayun. Quality, men. Para may nahangin. Kami malit gumigewang. Abangan nyo guys yung part 2 nitong video na ito, ang ating day 4 sa pagbubuo nitong ating box kite. Masasaksihan ninyo ang ating pagpapalipad at paglalakbay papuntang Laguna dahil susunduin tayo ni Sir Michael Umali na pumunta sa Laguna Anilag Kite Fest 2025. Maraming salamat sa panonood and peace out.